Natapos ang ating last chapter sa Wisteria Wand and Sword, kung saan isang credit na lang ang kailangan ni Will Surfort upang mapasama siyang tumuntong sa itaas ng tore. Ang huling pagsusulit na itinakda ni Professor Edward ay tungkol sa kung ano ang mahika, na hindi magawang masagutan ng tama ng ating bida dahil sa kawalan ng kakayahang gumamit nito. Nagresulta ito sa pagbagsak ni Will Surfort na ikinagalit ni Professor Wertner dahil ang ginawang pagsusulit ni Professor Edward ay hindi patas para sa kanya. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Wisteria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 22. Nagsimula ang chapter kung saan si Will ay nakaupo sa isang park at nalulungkot. Bigla namang dumating si Rusty, at kinausap si Will Surfort. Sinabi nito, na natapos ko nang ayusin ang goggles mo Will, at iniwan ko ito sa ating silid. Sinaad naman ni Will, na Rusty, si Edward Sensei ay napakasama. Ang ibig kong sabihin, walang paraan na ang isang walang mahika na tulad ko, ay makakasagot ng tanong na ganoon, ang sama niya talaga. Labis ang hinanakit na nararamdaman ni Will at sinabi pa niya, na ito ay hindi patas, patawad Elf Arya, patawad. Nilapitan naman ni Rusty si Will upang yakapin ito at sinabi, na wala akong maisip na pwedeng gawin na makakapagpagaan ng loob mo, pero sasabihin ko pa rin sa'yo, na palagi akong nandito para samahan ka. Inilipat naman ang scene kina Colette kung saan tinanong niya si Lihana, na kung nakita niya si Will. Sinabi ni Lihana na hindi namin siya makita kahit saan, si Wignall at ako ay naghanap na sa lahat ng lugar pero wala siya. Sinaad naman ni Wignall na sa pinakamasamang senaryo, wala siya sa mga dorms, malamang na nasa labas siya ng academy grounds. Patuloy namang nangangamba si Colette para kay Will, at nag-iisip ito kung saan siya maaaring magpunta. Bigla namang dumating si Julius at sinabi, na ang mga estudyanteng hindi makapag-advance sa tore, ay nawawala ng pag-asa at umaalis sa academy. Hindi ba't karaniwan ang ganitong pangyayari sa panahong ito ng taon? Nakakainis na mapunta sa paghahanap para sa isang mangmang. Maawa kayo, hayaan nyo na lang ang walang kwentang tao na iyon na tumakbo palayo. Bigla namang kinumpronte ni Wignall si Julius, at itinutok niya ang kanyang wand sa kanya. Sinabi ni Wignall, na bawiin mo ang mga sinabi mo. Huwag mong insultuhan ang kaibigan ko. Sinaad ni Julius, na parang mukhang naging malapit ka sa kanya noong sa dungeon tayo no. Hindi, siguro mas mabuti pang sabihin na siya ang nag-impluwensya sa'yo. Sinambit ni Wignall na anong ipinahihiwatig mo, habang hinawi ni Julius ang kamay ni Wignall papalayo at sinabi, na sa Magic Academy, at ang mundong ito. Ang mahika ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit gaano pa siya kagaling pagdating sa dungeon, walang lugar ang isang espada na tulad niya. Bigla namang dumating si Sion, at tinitigan si Julius ng masama, na napansin naman niya. Sinabi ni Julius, na ano bang gusto mong ipahiwatig Sion? Ano ang ibig sabihin ng tingin na iyan? Hindi mo ba nakita ang walang mahika na yun bilang kalaban tulad ko? Sinaad ni Sion, na tama, talagang naiinis ako kasi plano kong talunin siya gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi na ako magkakaroon ng isa pang pagkakataon na gawin iyon, at hindi ko talaga kayang tanggapin na ganun na lang. Dumating naman si Wertner Sensei sa kinalalagyan ng 5 estudyante at sinabi, na anong ginagawa niyo dito. Kinausap ni Colette ang professor at sinabi, na hinahanap namin si Will Wertner Sensei, pero hindi namin siya mahanap kahit saan. Sinabi ni Wertner Sensei, na ako na ang maghahanap sa kanya, at umalis na kayo. Ngayon ay ang huling araw ng taon at gaganapin ang Terminaria, ang Boundary Festival. Ang pagse-celebrate ng Terminaria ay simbolo ng kapayapaan. Sinabi pa ni Professor Wertner na magpakalibang kayo at mag-enjoy kayong lahat. Inilipat ang scene kung saan nagsisimula na ang festival. Sinabihan ang lahat na hello sa lahat ng tao sa mundo. Welcome sa bagong taon, dito sa ating ULV Garden, o lungsod ng Magic ang pinakamalaking pista, at ang pinakaimportanteng seremonya ay ginaganap. Ako si Krilwi, ang inyong announcer para sa taon na ito, isang akong elite na high mage announcer sa Tore, ako si Krilwi Sera, 26 na taong gulang, at walang asawa. Kahit nakatapusan ng taon na, abala akong nagtatrabaho, at nagtatrabaho ngayong araw na ito. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ko at ng mga masayang pamilya at magkasintahan na nakikita ko ay sapat na para ako'y umiyak.
Nang sinubukan kong imbitahan ang aking mga kasamahan na dumalo kasama ko, sinabi nilang mas mahalaga ang mga estudyante ko. Ang mga ito talaga'y mga piraso ng trabaho. Natatawa si Krilwi habang sinasabi niya ang mga ito, ngunit biglang nagbago ang kanyang mood at nagalit ito. Sinabi niya, na nakikinig ka ba Werner, Edward? Tayong tatlo ay laging magkasama noong mga estudyante pa lang tayo, kaya paano niyo nagawa sa akin ito? Hindi ko ito malilimutan. Bigla naman itong humingi ng pasensya sa kanyang mga tagapakinig, dahil nawala ito sa kontrol at sinabi din, na bago ko ipakita ang iba pang kabaliwan ko sa buong mundo, hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang kamangha-manghang tanawin sa harapan ko. Ipinakita niya ang nagliliwanag na parang buwan sa lahat ng tao at sinambit, na ang araw na ito ay ang Terman Area, kung saan ang Great Barrier na nagpoprotekta sa kalangitan ay muling itatayo. Noong unang panahon, walang kaalaman ang sangkatauhan tungkol sa kalangitan, at ang mundong ito ay nakapaloob sa kadiliman. Ang mga mananakop mula sa langit ay nagkalat ng pagkawasak sa buong lupa, maraming buhay ang nawala, at sa sandaling ang kawalang pag-asa ay tila sumakop sa lahat. Sa ilalim ng pamumuno ng ating ninuno, ang Magic Queen Mercedes, 5 dakilang mage ang nagtakda sa kalangitan, at pinalabas ang mga mananakop. Sa araw na ito, 500 taon na ang nakakaraan. Ang Great Barrier na ginawa ng Magia Vanders o Supreme Five Wands, ay lumikha ng isang hangganan na naghihiwalay sa atin mula sa langit, na patuloy na nagpoprotekta sa atin hanggang sa araw na ito. Matapos magsalita ni Krilwi ay naghiyawan ang mga tao sa kagalakan. Ipinakita naman si Iris na nakatingin sa kalangitan at sinabi sa kanyang sarili, na ang tagal ng barrier ay 1 taon, sa pagtatapos ng bawat taon, isang bagong Great Barrier ang itinatayo. Kung ang Great Barrier ay bumagsak, nangangahulugan ito ng hindi pagsasakatuparan ng alamat, ang pagkakabigo ay hindi isang opsyon. Ipinakita si Lodge Holland, ang leader ng Flame Faction na nagre-report at sinabi, na wala namang kakaibang nangyayari sa lupa, kamusta naman ang kalangitan. Sinabi ng isa sa kasapi ng Flame Faction, na wala rin namang kakaiba sa langit, walang senyales ng anumang kaina-hinalang tao o aktibidad na mahiwaga. Nag-report din si Iris sa kanila at sinaad, na nasa maayos ang lahat, pwede na tayong magpatuloy, Logwell sama. Inilipat naman ang scene sa itaas ng tore, kung saan sinabihan ni Gojo, Logwell si Cariot, isa sa mga Magi Evander, na oras na upang simulan na ang seremonya. Sinabi naman ni Cariot, na nakuha ko, umpisahan na natin ang Boundary Festival. Ipinakita ang lahat ng Magi Evanders na patungo sa napakalaking Great Barrier. Nag-announce si Krilwi, na tara ng lahat. Salubungin natin sila ng isang maluwalhating awit. Ang Magi Evanders ay papasok na sa entablado. Pinapanood ng mga tao ang nangyayari sa mga crystal ball, at sila ay naghihiyawan at nagtatalunan sa saya. Patuloy namang nag-announce si Krilwi, na ngayon, tiyak na may mga tao dyan na nahaharap sa pagkabigo, mga nalulukuban ng kawalan ng pag-asa, pero nakikiusap ako, itaas ninyo ang inyong mga ulo. Narinig naman ni Will ang mga sinasabi ng announcer, at bigla itong tumingin sa Great Barrier at binigkas ang pangalan ni Elf Arya. Para bang may naramdamang kakaiba si Will, kaya nasabi niya ang pangalan ng Alvis Vina. Patuloy pa ding nagsasalita si Krilwi at sinaad, na hindi natin dapat kalimutan na ang mga mananakop mula sa kalangitan ay patuloy pa ring tina-target ang ating mundo, ang Eden na ito ay nasa panganib pa rin kahit na tayo'y magkamali, kailangan nating itaguyod ang kalangitan at labanan ang kasamaan. Ngayon, itaas natin ang ating liwanag at tayo rin ay tutulong sa pagtaguyod ng kalangitan. Ang lahat ng saksi ay itinaas ang kanilang wand at itinutok sa Great Barrier, habang sinaad ni Aaron, ang Light Monarch, na magsimula na tayo. Ang Supreme Five Wand ay pumaikot sa Great Barrier at naglabas ng mahika patungo doon gamit ang kanilang mga wand. Ginamit nila ang magic spell na Grand Technique, Wendes Terman Area o the Great Boundary of the Five Wands that Partitions of Eden. Matapos magawa ng Magi Evanders ang seremonya, ay nagbilang si Krilwi ng hanggang 5, at biglang nagputukan ang mga fireworks sa kalangitan, indikasyon na bagong taon na. Sinabi ni Krilwi sa lahat, na manigong bagong taon, paalam sa taong natapos kahapon. Maligayang pagdating sa isang bagong taon. Naway mapasa atin lahat ang mga biyaya ng Magic Queen Mercedes. Binabati kita, Rigarden. Maligayang pagdating sa isang bagong mundo. May bigla namang lumitaw na salaysay na nakalutang sa ere, at nakasaad na Happy New Year.
May mga napakadaming magic circle ang lumitaw sa paligid ng tore, na ikinagulat ng lahat ng manunood, at naguguluhan sila kung ano ang mga nangyayari. Sinabihan ni Lodge Holland ang kanyang mga kasamahan, na anong meron sa lahat ng mga magic circles na iyon. Magmadali kayo at alamin kung ano ang sanhi ng kanilang paglitaw. Nang lumingon ulit ito sa itaas ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata, dahil may napakadaming halimaw ang nagsilabasan sa mga magic circle na lumitaw. Ang mga halimaw ay unti-unting sinisira ang mga gusali, at inaatake ang mga tao. Bigla namang ipinakita sina Marls at Headless, na nakatayo sa itaas ng gusali. Sinabi ni Marls, na ang pagbuo muli ng Great Barrier ay tiyak na nakapagpapatuyo sa magic power ng Magi Evanders, at dahil dito ay wala silang magagawang kahit na anong aksyon sa ngayon. Nagsulat naman si Headless sa ere at sinabi, na kung ganoon, simula ngayon, magiging isang slaughter party na ang mangyayari dito. Dito na natatapos ang Chapter 22 ng Wisteria Wand and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!